Eto na, kalyos. Pwede nyo tong ulamin, pwede nyo tong papakin, at pwede nyo kainin kasama ng paborito nyong inumin. Tara, let's go! Gamit lang tayo dito ng tuwalya o sa English ang tawag dito ay ox stripe. At kung tawagin din ito ay honeycomb tripe. Lagay lang natin yan sa kaldero, tapos lagyan natin ng tamang dami ng tubig. Make sure lang na nakalubog yung ating ox stripe para lumambot pagka pinakuluan. Tapos lagyan natin ng asin, lagyan natin yan ng peppercorns o ng buong paminta. Tapos lagyan natin ng mga dahon ng laurel o bay leaves. Tapos takpan na natin yan at pakuluan. Yung sa akin, pinakuluan ko ng halos 3 oras para lumambot. Habang pinapalambot natin yung tuwalya, prepare na natin yung ibang ingredients. So una muna yung sibuyas. So hiwain lang natin yan. Alam nyo na kung paano hiwain yan. Papakita ko na lang. Tapos isunod natin yung green bell pepper. Ang tawag dito sa Australia ay capsicum. So green yung pinili ko kasi puro red yung lahat ng ingredients natin. So para meron namang ibang kulay. Pero kung red ang gusto nyo, okay lang, malaki na kayo, bahala na kayo dun. Tapos hiniwa ko lang ng ganyan, yung maikling pahaba-haba. Pero kahit paanong hiwa gusto nyo, pwede na yun. Tapos sunod na natin tong chorizo. Yung iba gumagamit dito ng Chinese sausage. Pero ito talaga yung ginagamit, yung chorizo. So hiwain lang natin yan ng maliliit gaya nito. Para lang naghihiwa ng hotdog para sa Filipino spaghetti. Napakuluan na natin yung ating tuwalya ng matagal at sigurado kong malambot na yan. Set aside lang natin yan. Kunin muna natin yung tuwalya tapos hiwain natin ng mas maliliit. Yung laki ng hiwa na gusto nyong gawin, bahala na kayo. Pero sa akin, ganito kalaki yung gusto kong hiwa. Yan. Pagkatapos mahiwa lahat, set aside lang natin para mamaya. Simulan na natin yung exciting part. Lagay na tayo ng mantika sa ating kaldero. Tapos gisahin na natin yung sibuyas. Sunod nating igisa yung chorizo. Magdadagdag yan ng lasa at bango sa ating dish. Kung naaamoy nyo lang to, naku, napakabango. Tapos dagdag na natin yung ating green bell pepper o capsicum. Tapos lalagyan natin yan ng tomato paste. Yung iba gumagamit ng tomato sauce pero mas magandang gamitin yung tomato paste para kontrolado natin yung water content ng ating kalyos. Tapos ilagay na natin yung pinagpakuluan natin ng ating ox stripe o ng ating tuwalya. Haluin lang natin yan ng mabuti hanggang sa matunaw yung ating tomato paste. Tapos lalagyan natin yan ng paprika. Yan yung magdadagdag ng kaunting anghang at flavor sa ating kalyos. Tapos haluin lang natin ulit mabuti. Tapos lagay tayo ng chickpeas o kung tawagin ito ng iba ay garbanzos. Tanggalin lang natin yung sabaw ng chickpeas tapos ilagay na natin dyan sa ating kalyos. Oops, di kasama yung takip ha. Tanggalin nyo yan. Baka makain nyo. Tapos idagdag na natin yung hiniwa nating tuwalya. Haluin lang natin hanggang sa makover ng sauce yung mga tuwalya na nilagay natin. Tapos tikman nyo lang para malaman kung dadagdagan pa o hindi na ng asin. Pero para sa akin, okay na yan. Kaya tatakpan ko na at isisimmer ng 5 minutes. Dahil luto na, plating na tayo. Kuha lang tayo ng maliit na plato tapos ilagay na natin dyan yung ating kalyos. Salamat sa panonood hanggang sa part na ito. Kung na-enjoy ninyo ang panonood, please paki-like ang video. At kung hindi pa kayo naka-follow sa akin sa Facebook, mag-follow na po kayo. At pwede rin kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel na Jong Weldan kung saan mapapanood nyo ang iba ko pang mga luto. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na i-share ang video na to para marami ang makakita pa ng ating recipe. O, titikman ko na. Thanks for watching guys! Sarap!